Good evening po sa inyong lahat, nasa inyong mga tahanan, nasan man po kayong dako. Ngayong gabi, tayo po ay nagpapasalamat muli na tayo po ay magkakasama ng malusog at tunay na may kagalakang nararamdaman sa ating puso. Sabi po sa Aklat ng Awit, Kabanatang 67, talatang 1 hanggang 4, O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako, naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng tao. Amen. Praise God. Tayo po ay manalangin, kilalanin po natin ang presensya ng ating Panginoon sa gabing ito. Hallelujah! Ang papuri, Panginoon, sa iyo po namin iniaalay sa napakagandang gabi na muli mong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa oras na ito na ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. We welcome you, Lord God. We welcome you, Lord Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Patuloy nga po, Panginoon, na kumatok kayo sa bawat puso ng mga anak mong nakatunghay ngayon. At tunay na ikaw po yung aming mapangiti sa aming pagsamba. Makita mo po kami, Lord God, na nagtatapat sa iyo sa aming pananambahang ito. Gamitin mo po ang iyong mga lingkod, kami, Panginoon, na mangunguna ang aming tagapagsalita ngayon, Lord God. Empower him, Lord Jesus. Ikaw po ang siyang patuloy na magbigay ng kapangyarihan sa bawat salitang mamumutawi sa kanyang labi patungo sa mga anak mo, Lord God, na makakarinig na mensahe ngayong gabi. Ama, sa iyo po namin iaalay ito at pagkakatiwala. Ito po ang aming panalangin sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Yes! Tunay nga po na kamangha-mangha ang ginagawa po ng ating Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Awitan po natin siya ng may kasiglahan. Hallelujah! All praises to you, Father. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Yes, Lord! Kami ay nakatipon sa ngalan mo, Panginoon. Ang lahat ay nagdiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ang pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak, isasayaw ang papuri sa'yo. Kamangha-mangha pag-ibig, lampas langit sa amin.
tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Yes, Lord! Tunay, O Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo sa gabing ito ng aming pagsamba. Sabay-sabay nagagalak sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagalak, isasayaw ang papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, sa amin tumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Yes, Lord! Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Yes, Jesus! Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Yes! Hallelujah, Lord God! Tunay nga po ang nais ng aming puso ay purihin ka, ibigin ka, sambahin ka sa gabing ito. Yes, Jesus. Tayo po'y patuloy na umawit. My heart's desire. Ito ho yung nais ng ating puso. Awitin po natin ng may kagalakan. My heart's desire is to bless your holy name. Yes, Jesus. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Muli ho nating awitin. Yes, Jesus. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Tagalog! Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Yes, Jesus. Ang nais ko'y purihin kang lubos. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ibigin ka, O Diyos. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Even in the times of trouble, even in the times of trials,
My heart's desire is to bless your holy name. Sa bagyo, sa problema, Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. higit pa sa lahat ng bagay. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Yes, Lord, hallelujah. My heart's desire is to bless your holy name. Amen! Yes, Jesus! Ito po ang desire ng aming mga puso is to bless your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God! Purihin natin ang ating Panginoon sa isang napakagandang mga awitin na ating narinig. Pinagpala tayo ng Diyos. Amen! Glory to God! Napakaganda po ng mensahe ng ating praise and worship. Sa gabing ito, talagang kamangha-mangha ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Lampas hanggang langit. Amen. Napakasarap damhin, mga kapatid, ang katotohanan na ito. Habang ako'y nakikinig, nakapikit at ninanamnam ko yung message ng mga songs at talagang hindi ko maiwasang magpasalamat sa Diyos sapagkat tunay nga na ang Kaniyang pag-ibig ay napakadakila sa bawat isang sumasampalataya sa Kanya. At yung second song, talagang yung ating heart's desire ay tunay na ibinibigay ng Diyos sa mga taong nananalig at nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, ang salita ng Diyos na pagbabatayan ng mensahe sa gabing ito ay mula po sa aklat ng Kolosas, Kabanata 3, mga talatang 15 hanggang 16. Ganito po ang ating mababasa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Amen. Pinagpala tayo ng Panginoon, narinig natin ang kanyang mga salita, tinanggap ang biyaya ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, 3 bagay lamang ang aking nais dalhin sa inyo sa gabing ito. 3 mahahalagang bagay na nais natin na talagang maisabuhay sa biyaya't lakas na kaloob sa atin ng Diyos. Una, ayon sa ating talata, paghariin natin sa ating puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Paghariin mo sa iyong puso, paghariin ng bawat isa sa atin sa ating mga puso ang kapayapaang mula kay Kristo, ang kapayapaang kaloob mismo
ng ating Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, mga kapatid, sa panahong ito ng pandemya, maraming tao ang naghahanap at naghahangad ng tunay na kapayapaan. Napakaraming sinubukang bagay sa mundong ito, subalit nananatiling uhaw ang maraming tao sa tunay na kapayapaan ng buhay. Marami nang inihain ang mundo na makapapatid ng kaguluhan, ng kabalisahan, ng takot, ng pangamba sa puso ng tao. Subalit, hindi sapat ang mga bagay na narito sa sanlibutan upang maranasan natin ang tunay na kapayapaan. Sinubukan na ng maraming tao ang panghawakan, ang kayamanan, ang salapi upang maalis ang takot, ang pangamba, ang pagkabalisa. Naalis naman, mga kapatid, ngunit panandalian lamang. Nauubos ang kayamanan, nauubos ang salapi, at higit sa lahat, ito ay hindi panghabang panahon. Maging ang pinakamayaman sa buong sangkatauhan nung dumating ang pandemic na ito, nakaramdam ng pagkatakot. Maging ang mayroong matatag na kabuhayan, business, ay kinabahan din sa panahon ng pandemya. Totoo yan, mga kapatid, true to life stories yan ng mga kilala nating mga tao na may sapat na kakayahan when it comes to finances. Subalit sila man din ay nakaranas ng kakulangan ng kapayapaan sa kanilang buhay, lalong higit sa panahong ito ng pandemya. Sinubukan din ng tao, mga kapatid, ang manghawak sa kanyang kapwa-tao, sa mga kaibigan, sa mga may kapangyarihan, subalit nabigo din ang maraming tao. Sapagkat we humans have our limitations. Matagal kong sinasabi yan, palagi kong sinasabi yan, na sa gitna ng ating lakas, sa gitna ng ating karunungang taglay, sa gitna ng ating kakayahan bilang tao, meron tayong limitasyon. But we have a limitless God who brings us through peace. Amen! Yan ang pinakamahalagang bagay na nais kong ibahagi sa inyo sa unang puntong ito. Magwawakas ang lahat ng bagay sa daigdig na ito. Anumang pinanghahawakan natin ng mga tao ay lumilipas. Subalit ang kapayapaang dulot ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi kailanman kumukupas. Ang kapayapaang dala ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay, sa ating mga kabuhayan, sa ating pamilya ay nananatili magpahanggang sa wakas ng sanglibutang ito. Kaya mga kapatid, the Bible is encouraging us, mga kapatid, to hold on to Christ, sapagkat si Hesukristo ang may kapangyarihan upang ang tunay na kapayapaan at kapanatagan ay maranasan natin. Kaya nga, ang unang punto, ang sinabi ng Biblia, paghariin natin sa ating puso ang kapayapaang kaloob ng Panginoon. Sapagkat ang kapayapaang kaloob ni Hesukristo kailanman ay hindi magbabago. Mga kapatid, trials
are not reason for us to give up. Trials in life, struggles in life is not a valid reason for us to be lonely, mga kapatid, for us to be sad, sapagkat may hangganan ang lahat ng yan. Trials in life is not an excuse upang hindi tayo makapagpatuloy. Sa halip, sa pamamagitan ng lahat ng ito, pagsubok, suliranin na dumarating sa ating buhay, nagbibigayan sa atin ng higit pang pagkakataon upang ang ating pananampalataya ay lalo pang higit na mapalakas. Mga minamahal kong kapatid, panatilihin natin ang kapayapaang kaloob ni Kristo sa ating buhay. Sa aklat ng Filipos, Kabanata 4, talatang 7, ito ang kapangyarihan ng kapayapaang kaloob ni Kristo. Pakinggan po ninyo. Ang kapayapaan na hindi kayang unawain ng tao, ang siyang mag-iingat sa ating puso at isip. Amen! Mga kapatid, ang kapayapaan na hindi kayang unawain ng isipan ng tao, ang siyang mag-iingat sa iyo, sa iyong pamilya, sa iyong kabuhayan. Ang kapayapaang hindi kayang arukin ng sino mang nilalang sa mundong ito, ang siyang gagabay, papatnubay, sasama sa ating pamilya upang maranasan natin ang katagumpayan ng buhay. Mga kapatid, napakagandang katotohanan ito. Sa gitna ng takot at pangamba na idinudulot sa atin ng nararanasan natin sa panahong ito, ipinapaalala sa atin ang salita ng Diyos. Panghawakan natin ang kapayapaang mula sa ating Panginoon. Sapagkat ang kapayapaang ito ang may kapangyarihan sa ating buhay upang tayo'y magtagumpay. Dahil tayo ay nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Napakagandang paalaala ito, sapagkat marami pa ring tao ang natatakot, marami pa ring tao ang nawawalan ng pag-asa, maraming mga tao pa rin ang nababalisa, maraming tao pa rin ang nababalot ng hindi mabuting pakiramdam, lalong higit sa panahong ito ng pandemya. Remember always, the peace of God will continue to strengthen us for us to be victorious Christians in the midst of this chaos and pandemic. Ang ikalawa, mga kapatid, na itinuturo ng banal na kasulatan sa atin sa gabing ito, magpasalamat tayong lagi sa Panginoon. Amen! Let us always give thanks to our Lord Jesus Christ. Napakagandang alalahanin ng masasayang mga karanasan sa mundong ibabaw na ito. Napakagandang sariwain ang mga mabubuting pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon upang ang ating kalooban na kung minsan ay nababalisa ay magkaroon
ng lakas ng loob upang harapin ang mga hamon sa buhay na ito. Magpasalamat tayong lagi, mga kapatid. Alam po ninyo, if we try to reflect ng may kalaliman, mga kapatid, kung tayo ay mag-iisip, bakit nga ba sa panahong ito ng pandemya ay dapat pa rin tayong magpasalamat sa Panginoon? Una, mga kapatid, sapagkat sa gitna ng pandemyang ito, ang pagpapala ng Panginoon ay hindi kailanman nagkukulang. Amen! Ang biyaya at pagpapala sa buhay natin mula sa Panginoon ay hindi nagkukulang. Mga kapatid, katotohanan yan, na habang tayo ay nagtatapat sa Panginoon, hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Katotohanan yan. Kaya nga, pirming hinahamon ko ang bawat isa. Hinahamon ko na tumayo rito ang sinumang nagtapat sa Panginoon at pinagkulang ng Diyos. Sapagkat kung may tatayo rito at magsasabing, Pastor, nagtapat ako sa buong buhay ko sa paglilingkod. Anong nangyari sa aking buhay? Naghirap ako. Halos mamalimos ako. Mga kapatid, tigilan na natin ang lahat ng ito. Kalokohan lang ito. Ngunit, mga kapatid, walang sino man natatayo at magsasabi na siya'y pinagkulang ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay sagana sa pagbibigay. Amen. Mga kapatid, anong sabi ng banal na kasulatan? Noon ako'y bata pa, ngayon ako'y matanda na, ngunit wala akong nakita, wala akong nabalitaan, ni wala akong nasaksihan, ni isa na taong matapat na pinabayaan ng Diyos, na taong matapat ng mga anak ay naghirap. Wala. Sapagkat ang katotohanan, ang Panginoong Hesukristo ay saganang magbigay. Ang Panginoong Hesukristo ay matapat na tayo ay tinutulungan sa lahat ng ating kalagayan. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon in the midst of this pandemic sapagkat tayo ay hindi pinababayaan ng Diyos. Tayo ay sinusustain, tayo'y pinipreserve ng ating Panginoong Jesus. Amen! Glory to God! Mga kapatid, yan ang katotohanan. Kaya nga ang sabi ng Biblia, Psalm chapter 9 verse 1, I will give thanks to the Lord with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. Praise the Lord. Amen. I will give thanks to the Lord my God. I will tell to all people all the good things He has done for me. Sa gitna man ng maraming problema, sa gitna man ng karamdaman, sa kabila man ng kahirapan, sa kabila man ng hindi mabuting nagaganap sa buong mundo, mga kapatid, tayo ay hindi iniiwan
ng Panginoon. Tayo ay patuloy at patuloy at patuloy na pinagpapala ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Magpasalamat tayo sa Diyos. Ikalawa, kung bakit tayo dapat magpasalamat, mga kapatid, meron tayong pamilya. Meron tayong mga kaibigan. Meron tayong mga kasama sa church na nagmamahal sa atin. Amen. Meron tayong mga mahal sa buhay na nariyan at handang tumulong para sa atin. Alam po ninyo, dito sa Knox United Methodist Church, isa po sa talagang napakagandang katangian ng iglesyang ito, pagdating sa pagtulong. 100% lahat ay nagkakaisa. Amen. We may have differences sa principles, magkakaiba man ng kaisipan, subalit pinag-iisa sa panahon ng pangangailangan. Binibigkis ng pagkakaisa kapag kailangang tumulong sa kapwa, sa kapatid sa pananampalataya. Meron tayong mga kasama sa church. Sa akin po, dahil ako'y naka-assign sa Tagalog service, nariyan yung mga minamahal kong mga kababaihan na talagang kahit may mga edad na yan, mga kapatid, pagdating sa pagtulong, nagkakaisa ang lahat. Yung married couples, lahat ng mga kapatid na nangangailangan, lahat ng makikitang kailangan ng tulong. Wow! Lahat ay nagkakaisa. Yung ating mga church leaders, mula sa ating lay leader, chairman ng council, mga chairman ng committees, pagdating sa panahon ng pagtutulungan, lahat ay talagang buong pusong tumutulong, sumasaklolo sa mga kapatid na nangangailangan. And even you, mga kapatid, na hindi man talaga members, kayo ay mga friends, mga kapatid, salamat po. Sapagkat simula pa noong nagdaang taon, ang church na ito ay buhay, nagpapatuloy, sapagkat mayroong mga kaanib at mga kaibigan na nagkakaisang tumutulong sa panahon ng pandemya. Maraming salamat po. Kaya nga, mga kapatid, marami tayong dahilan upang magpasalamat sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng Biblia, give thanks always. Amen. Ang ikatlo, mga kapatid, ang mga salita ni Kristo ay panatilihin natin sa ating puso. Amen! Ito ang ikatlong itinuturo ng salita ng Diyos sa atin sa gabing ito. Itanim sa ating puso, panatilihin sa iyong puso ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, adumang meron sa salita ng Panginoon, bakit kailangan ito'y panatilihin natin sa ating puso? Ano bang kapangyarihan meron
ang salita ni Jesus. Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 4, talatang 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Amen! Ang salita ng ating Panginoon ay buhay, mabisa. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay kumikilos sa ating buhay upang tayo ay higit pang maging mabuting mga lingkod ng Panginoon. It has the power to change us. Baguhin ang hindi maayos sa ating buhay. Kaya, napakahalaga ng salita ng Panginoon. Sa aklat ng Roma 1:16, ang salita ng Diyos ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ito, mga kapatid, ay patunay na talagang kapag isinapuso natin ang salita ni Kristo, magkakaroon ng napakagandang pagbabago sa ating buhay. Magkakaroon ng talagang matinding impact sa ating family, sa ating personal na buhay. Kaya sa pagtatapos ng ating mensahe sa gabing ito, tandaan natin lagi, paghariin natin sa ating puso ang kapayapaang kaloob ng Panginoong Hesukristo. Magpasalamat tayong lagi. At ang mga salita ni Kristo ay patuloy nating itanim sa ating mga puso. Naiiyak ako, mga kapatid, sapagkat tumatago sa aking puso ang mensaheng ito. Sa gitna ng pandemya, maghari sa atin ang kapayapaan ng Panginoon. Sa gitna ng maraming problema at pagsubok, learn to give thanks always. Sa gitna ng lahat ng kaganapang ito, panatilihin natin ang salita ng Diyos sa ating puso. At ito ang magdadala sa atin ng lubos na katagumpayan. Mula yan sa puso ng inyong lingkod, patungo sa inyo, mga kapatid. Ito ang mensahe ng buhay sa gabing ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, tayo po ay nasa panahon ng pagkakaloob. Napakagandang bagay po na tayo ay naghahandog sa Panginoon. Yan ay isang bagay na kinalulugdan ng Diyos. Ang ating pong bank account number and GCash account ay
nasa inyo pong mga screen. Let us continue to help each other, all for the glory of God. Amen. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoong Diyos sa iyong hindi nagmamaliw na pag-ibig sa amin na iyong mga anak. Salamat po dahil sa gitna man ng pandemyang ito, hindi mo kami pinagkukulang. Ang biyaya mo'y sapat sa aming mga pangangailangan. Narito po ang aming mga handog, ang aming mga kaloob. Magamit po ito upang lalong higit pa na lumago at umusad. Maging mabunga ang iyong banal na gawain sa iglesyang ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Patuloy ho nating awitan ng ating Lord Jesus. Sambitin po natin yung laman ng ating puso. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to bless your holy name. My heart's desire is to lift you up today. Even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart desire is to bless your holy name. Ang nais po ng ating puso, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko'y purihin kang lubos. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Nais ko po'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y ibigin ka, Jesus.
the times of trouble, even in the times of trials, my heart's desire is to bless your holy name. Sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay, ang nais ko'y purihin ka, Yes, Lord, ibigin ka, Jesus. ang nais ko'y purihin ka, Jesus. My heart's desire is to bless your holy name. Amen. Bless you, Lord God. Tayo'y manalangin, mga kapatid. Let's pray. Panginoong Diyos, salamat po sapagkat napakabuti po ninyo sa aming mga buhay. Salamat sapagkat sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng panganib, sa gitna ng napakaraming problema sa daigdig na ito, Ikaw ang aming kapayapaan. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming kublihan. Ikaw ang aming tunay na kaibigan. Salamat, Panginoon, tunay kang maaasahan. Patuloy naming ipinasasakop sa iyo ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya, ang aming mga kabuhayan. Ikaw ang aming pag-asa. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mong ipinaalala sa amin sa gitna ng worst na mga situation sa aming buhay. We can say, thank you, Lord. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang mga pagpapala mo ay laging laan sa amin na iyong mga anak. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng katatagan upang manatili kaming nakatindig sa gitna ng maraming balakid at suliranin ng buhay. Salamat sa aming mga mahal sa buhay, mga pamilya. Salamat sa aming mga kaibigan, sa mga churchmates na lagi handang tumulong sa panahon ng pangangailangan. Sila'y tunay na pagpapala sa aming mga buhay. Higit sa lahat, Panginoon, salamat po dahil ipinaalala mo sa amin na lagi naming panghawakan ang iyong salita sapagkat ang mga salita mo'y buhay at makapangyarihan. Kumikilos sa aming buhay upang magdala ng malaki at mabuting pagbabago. Panginoong Hesukristo, pagpalain mo po ng kagalingan ng lahat ng may mga karamdaman. Pagpalain mo po ng katagumpayan ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ng matatag na pananampalataya kami na iyong mga anak. Ang aming bansang Pilipinas, idinadalangin namin sa iyo, Ama.
Patuloy mong hawakan ng bawat mamamayang Pilipino. Huwag mo po kaming pababayaan. Lahat ng ito ay aming itinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo, na aming buhay na Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Mga kapatid, sa gitna ng masalimut at magulong sangkatauhang ito, panatilihin natin ang kapayapaang taglay ng Diyos Ama. Patuloy nating maranasan ito sa bawat panahon ng ating buhay. Patuloy tayong kandilihin, pangalagaan ni Hesukristo na bugtong na anak ng Diyos, na ating Panginoon. Patuloy tayong bigyang lakas, ingatan, gabayan sa lahat ng panahon ng banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagdalo sa ating online midweek service. Salamat po. At sa lahat ng ating mga online services, tayo ay patuloy na nagkakaisa at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, ilang mga pahayag, magpapatuloy po ang ating umagang kay ganda, si Jesus ang kasama, Daily Morning Devotion. Season 2, simula po ito sa June 1 hanggang buong conference year. Marami pong mga inihandang mabuting pagbabago ang ating team upang lalo pang higit na ito ay mapaganda at higit pang makapagbigay inspirasyon sa bawat isa sa atin. Abangan po ninyo ang kapanapanabik na Season 2 ng ating Umagay kay Ganda, si Jesus ang kasama. Meron po tayong inihandang napakagandang team song, mga kapatid. Abangan nyo po yan. At palagi nating kakantahin na yan everyday ng ating buhay. Sariling komposisyon po yan at magbibigay sa atin ng inspiration pa. Ayan, mga kapatid, nagpapatuloy din ang gawain na ito. Itong mga susunod na araw, mapapanood nyo po yung mga replays ng ating Umagang kay Ganda dahil naghahanda po ang team upang lalong higit pa na ito ay maging mabuti. Nagpapatuloy ang ating midweek service every Thursday, 6:30 ng gabi. At ganun din po, every Saturday, yung ating naimbag at damag with Pastor Marcel Tangilan. Saturday yan, 6 o'clock ng gabi. Kapag araw naman ng linggo, mga kapatid, 5 a.m. yung ating dawn prayer. Huwag niyong kalilimutan yan. Sama-sama po tayo dyan. I-send po ninyo lahat ng inyong mga prayer requests at ipapanalangin po namin yan. Ganun din, susundan niya ng ating 7 o'clock service, Ilocano service. Pagkatapos niyan, yung ating 9 o'clock service, traditional and English Tagalog service po yan. Pagdating ng 3 o'clock ng hapon, meron po tayong contemporary worship service. Nandito si Pastor Edwin Abag, special thanks sa kanya mga kapatid dahil ito ang huling midweek service po ni Pastor Edwin. Siya po yung ating magaling na drummer. Salamat sa kanyang buhay
Malungkot man na hindi namin siya makakasama na, subalit alam namin na higit na mabuti ang inihanda sa Kanya ng ating Panginoon. Mamimiss po natin si Pastor Edwin. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po. God bless us all, mga kapatid.